flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Ngayon ang binibintangan, Vizcaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Vizcaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga hindi-investiga? Narinig niyo po ba? Unang-una, pakasalamat po ako sa pagpunta nyo para paliwanagan iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpipesta. Ayaw namin ng guro. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam. Kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Congress, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente yung nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte. Anong yun? Sir. Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito kayo pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Vizcaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Vizcaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga hindi-investiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Kaya mo nga dyan. Lagay mo dyan, record mo. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Beth Simpson. Matino po yun. Kaya nagigiusa. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin nyo po ang Ilocos Norte muna. O na tayo lumayo. Dahil yung mga, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Vizcaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pala, imbestigahan na lang muna yun, nandun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-aalam pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa.
Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ng revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagpakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuhin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Bakit silang suggestion ko lang, pwede rin kayo pupunta sa mga rally, pero baka may bang gulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Huwag na lang kayo pumasok. Bakit? Tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama na yung Sir Diskaya, sila ang contractor niya eh. So, ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa akin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any questions.